Napauwi man ni Zoe ang kanyang daddy, subalit hindi pa rin nawala ang galit nito sa kanyang mommy dahil hindi talaga niya maintindihan ang ugali nitong si Moira na nakikita na ni RJ ngayon. Hindi pa rin nga kinausap ni RJ itong ang si Moira. Masama pa rin ang kanyang loob at punong-puno pa rin siya ng disappointment. Umakyat agad siya sa taas at doon nga sa taas ay nagmumuni-muni siya. Iniisip niya ang mga nangyari sa kanya at naaalala pa rin niya itong ang si Lynette. Ang nangyari sa kanila nung natrap sila sa flower shop. Nga ni RJ na talagang hindi niya mahal nga itong si Moira. Ang nasa puso pa rin niya hanggang ngayon ay itong ang si Lynette. Subalit talagang wala na ba talagang pag-asa? Antalang itong ang si Doc Carlos ay kabadong-kabado na. Hindi na nga talaga siya mapakali. Lalo na nakikita niya na itong ang si RJ ay lapit na naman dito nga kay Lynette. At hindi nga malayo magkabalikan sila kapag patuloy na ganun ang kanilang setup. Kahit sabihin na magkaibigan lang sila, subalit hindi maitatago ni Doc Carlos na nagseselos siya tuwing nakikita niya na magkasama nga itong si Doc Carlos ay si Doc RJ at si Lynette. Naman, naisip niya na tama nga ang sinabi ni Moira na kailangan na niyang kumilos. Habang nga nagiinom siya sa bar, isip-isip na niya ang mga susunod niya mga plano. At dito nga ay magugulat si Lynette dahil bigla na lamang nag-propose sa kanya itong si Doc Carlos. Gulantang man nga si Lynette sa kanyang mga narinig at sa mga nakita niya sa sorpresa nga nitong si Doc Carlos. Subalit naisip niya na maigi na nga natanggapin niya ito para lubayan na siya at tigilan na nga siya sa kagigera nitong si Moira. Pag nalagay nga siya sa tahimik ay wala nang magiging dahilan pa nga itong si Moira na magsiselos pa ng kung ano-ano kung nagpakasal na nga siya dito kay Doc Carlos. Subalit ugulat naman itong si Zoe sa kanyang mga nakikita dahil nag-trending ang proposal ni Doc Carlos dito nga kay Lynette. At hindi siya papayag na ikasal nga ang kanyang tatay doon kay Lynette dahil mortal na kaaway nga niya ito. Sinabihan nga niya dati na hiwalayan na ito. Kaya na-shock siya sa kanyang mga nakita. Hindi siya papayag na maging stepmother itong si Lynette. Maging itong si Moira ay gulat na gulat din sa sinabi ni Zoe. Isip ni Moira na nasabi niya kay Carlos nga nabakuran itong si Lynette pero hindi niya sukat akalain na gagawin niya pala ang isang hakbang na pagpapakasal diretso dito kay Lynette. Tala, ito namang si Moira ay umaalingasaw na naman ang kanyang baho dahil ito ngang pulis na binayaran niya. Nung nahulog itong si RJ sa hagdan ay nagrereklamo na at nagbabanta na ikakanta na niya kung wala na siyang matatanggap na pera mula sa kanya. Sabihin na nga niya ang sekreto na matagal nang tinatago at pinagtatakpan ng dahil lang sa pera. Kung wala na siyang makukuha nga dito sa kay Moira. Oras na nga kaya na malaman ni RJ ang totoo. Pag-alaman natin dati nung nakaraan ay inuusisa nga at gustong-gustong malaman nga ni Dr. RJ kung ano talagang nangyari sa kanya. Kung wala ba talagang foul play na nangyari, aksidente lang ba talaga o may tumulak sa kanya. Dugtong pa dito, nagdududa din si Dr. RJ dahil nakausap niya si Annalyn at sinabi niyang may theory siya na si Moira nga ang may posibleng dahilan ng pagtulak ngunit wala nga silang makikitang ebidensya. Yung malinaw na nga kay RJ ang tunay na ugali ni Moira. Hindi nga malayo ang konklusyon nila Annalyn at Lynette. Maaaring ang totoo ang kanilang mga sinasabi. Sa oras nga nakakumanta na nga itong police check ay sa kangkungan na nga pulutin itong si Moira. Tala dahil nga napansin ni RJ ang tatlong boylet na umaaligid nga dito kay Annalyn. Sinabi niya na kung naniligaw ba daw ang mga ito. Ngunit itinanggi ito ni Annalyn sa harap mismo ng kanyang tatay at sinabing ang mga ito ay mga kaibigan lamang niya. Subalit iba nga ang mga kinikilos nito dahil tuwing
nagsasalita siya ay nag-uunahan ng mga ito at tela nagkokompetensya. Kaya naman sinabi ni Doc RJ na walang manliligaw sa kanyang anak dahil ayaw nito at kung meron man ay dadaan daw muna sa kanyang mga kamay. Mabilis namang tumango ang mga ito at isinama pa nga itong si Lyndon na inaasar-asar nga ni na Regan at nitong si Harry na tela nga daw may gusto ito sa kanya dahil sunod din nga dito kay Annalyn. Subalit ayaw yung ngang aminin ni Doc Lyndon dahil nasa denial stage nga ito. Kahit ayaw ngang aminin ni Lyndon ay halata sa kanya mga kinikilos dahil nakita nyo naman kung paano niya protektahan nga itong si Annalyn. Maging ang sekreto lang niya ay gusto na nga niyang ibunyag dahil nga itong si Doc Carlos ay ayaw talagang magsalita at talagang nagpakasal pa dito kay Lynette na hindi sasabihin ang totoo. Kaya naman siya na nga mismo ang kikilos at sinabi niya kay Annalyn na maghanda na siya dahil malapit na nga niyang malalaman ang katotohanan tungkol sa kanyang pagkatao. Kaya yan ang ating abangan sa Lunes. Don't forget to like and subscribe my YouTube channel.